Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kine-cleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Reyna. Meron po akong boyfriend na mahal ko. Pero hindi ko alam kung ganun niya rin ba ako kamahal. Binibigay niya naman lahat ng gusto ko. Sinasamahan niya ako kapag kailangan kong pumunta kung saan. Kilala ko na rin ang pamilya niya at nakilala ko na ang kanyang mga magulang. All seems perfect, DJ Lindsay. Pero may isang bagay lang ako na napansin. Nasa palagay ko po ay red flag na pwedeng ituring. DJ Lindsay, ayaw niyang pineflex or pinopost yung picture namin together. Nagagalit siya sa akin kapag pinopost ko yung pictures namin. Di ko alam kung bakit, pero parang laging umiinit yung dugo niya. Kapag nakita niya na meron kaming picture on social media nang magkasama kami. 1 year pa lamang po kaming together, ha? By the way, 24 years old na siya. Habang ako naman, 23 years old. Hindi naman talaga siya yung tipo ng nagpo-post ng pictures niya sa Facebook. Tapos madalas mga walang kwenta yung mga shared posts niya. Halos every day. Di ko tuloy maiwasan na isipin na baka ikinakahiya niya ako, DJ Lindsay. One time, sinabi niya pa sa akin na tanggalin ko daw yung photos namin ng pagalit. Kung gusto ko raw mag-post, wag ko na lang daw siya idamay. Diba? Nakakainis. Monthsary namin tapos ganun yung sasabihin niya. Siyempre gusto ko naman sabihin sa buong mundo na ito yung boyfriend ko. Na monthsary namin ngayon at ilang buwan na kaming magkasama. Ganun naman talaga kapag in love ka, diba? Simula nang naging kami, never niya pa akong pinost ni minsan, DJ Lindsay. Pero okay lang sa akin yun. Pero yung pagbawalan niya ako na i-post siya, yun yung nakakapagtaka.
Bakit kaya? Hindi naman ako ganun kapangit para ikahiya niya. Yun nga lang, hindi rin ako ganun kaganda. Siguro baka yung gusto niya yung sobrang ganda. Kaya minsan nai-insecure na ako sa sarili ko. Kasi yung sarili kong boyfriend, di man lang ako maipagmalaki. Di ko na alam kung anong dapat kong isipin. May tinataguan ba siya? Hindi ba siya proud sa akin? Di ba siya nagagandahan sa akin? O baka yun lang talaga ang pagkatao niya. DJ Lindsay, advice naman po. Muli, ako si Reyna. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello, 9:14 na po ang tamang oras. Tayo pa rin pang estasyon na same pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Lihim ng liham hanggang mamayang alas 11 po ng nagmamagandang umaga. At your service until then ay ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! May pahabol ko. Grabe naman yon. Uy, grabe din naman yung mga jowa na ayaw magpa-post ng kanilang mga pictures. Pictures talaga on Facebook. Diba? Ano ba mga trip niyo sa life? Ba't ba ayaw nyo na pinapost kayo, ha? Napaka-OA, napaka-killjoy. Diba? Siyempre, we're now living in times na talagang lahat pwede mong, well, hindi naman lahat, pero yung expression mo of happiness, na-share mo din on Facebook. Kumbaga na-extend mo on social media. Wow! Diba? So, ano bang masasabi mo? Bakit kaya ayaw siyang ipapost ng kanyang jowa on social media, on Facebook? Nagagalit daw. Pinagsasalitaan siya ng hindi magaganda o nagagalit kapag pinapost siya sa Facebook. Oh my gosh. Halika na, i-message mo na ako and tell me what you think about this. Ipunta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm 1067. Tapos, i-message mo sa akin kung anong sa tingin mo ang dapat niyang gawin. Wow! Hanapin mo yung live ha, tapos doon ka mag-comment. Mahal ko pangga ko, baby ko. Sabi ni Shishi, naku, may iba yan, DJ Lindsay. Sabi naman ni Nadiel, Adre, baka may trauma siya or bagay na hindi pa nasasabi sa'yo about sa usaping yan. Sabi naman po ni Marisa, baka may asawa na yan kaya ayaw niya ipapost yung pictures niya together. Baka nasa ibang bansa or nasa probinsya at pag nakita siya sa SOCMED, mabibisto siya. Yun ang alamin mo. Bigyan ka pa ng assignment, oh. Sabi naman ni Hope, hindi siya showy like mine. Ayaw niya sa social media or posting ng mga pictures. Ayaw niya po na pinag-uusapan siya ng ibang tao. Pero sobrang loyal naman at bait do ng boyfriend ko. Wala siyang bisyo. Parang kami lang po yan. May mga taong ganyan po talaga na ayaw ng chismis, tahimik lang po at walang kagulo-gulo. Sabi naman ni Feli, baka po may sikreto si Guy. Sabi naman ni Merlin, good morning, Lindsay, I'm late. Hehehe. Ayan, ba't ka late? Sabi ni Chai, baka may iba na yan. May tinataguan, DJ Lindsay. Sabi naman po ni Regine Sugabo, DJ Lindsay, ang ganda nyo po. Huwag mo akong chinacharot, be. No, talaga. Anyway, for me lang po, isang malaking red flag po yan kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, ipagmamalaki ka talaga niya, di ba? Bakala, gano'n naman talaga. But well. Wow! Sabi ni Lyndon, brainy DJ Lindsay, may something yan. O baka pangit lang talaga yung boyfriend niya. Grabe ka naman. Alam mo, ako naniniwala kasi talaga ako na although I respect yung mga
spaces, 'di ba? May mga ganyan respect my space, ganyan. Huwag mo akong pinapost on social media. Although I do understand what you mean. Napa-English tuloy ako. May nag-comment kasi Brainy DJ Lens. Parang naobliga ako na mag-English. Diba? Talaga. O, sabi ni Gani Teves, 2-timer yan, DJ Lindsay. Ay, nako talaga naman. Ay, nako. Baka may tinataguan siya o baka naman wanted yan, DJ Lindsay, sabi ni Yoli. Maka-wanted ka naman dyan, Ate Yoli. Well, hindi nga talaga natin alam. Although, yun nga, as I was saying, although I respect, people's spaces, naniniwala din ako na huwag mo namang ipagkait dun sa jowa mo yung kanyang kaligayahan na maipost ka at makita ng mga tao sa paligid niya kung sino yung dinidate niya, sino nagpapasaya sa kanya. Alam mo, sige, kung meron kang issue sa pagpo-post on Facebook, edi go, may issue ka. Pero kung ipopost ka ng girlfriend mo, feeling ko dapat hindi mo na siya pigilan sa part na yun. Diba? Huwag yung nagagalit-galit ka, nag-attitude ka dyan. Diba? May mga tao lang talaga kasi na hindi ma-post, pero ibang usapan yon para sa akin or ibang usapin yon para sa akin kapag nagagalit siya, kapag pinopost siya on social media. Parang para sa akin, may something to. Bakit? May tinataguan ka? May ayaw mo bang makita ka ng certain na mga tao? Wow! Diba? Ganyan. Although, di ba sinasabi nga ng iba na mas safe na hindi ka mag-post ng pictures or whereabouts sa social media. I get you guys. I totally get you. But, may mga tao din talaga na ang expression nila of love and happiness ina-extend on social media. So, intindihin din natin yung mga ganong klaseng tao, di ba? Sabi ni Rovicel, may ibang jowa yan. Takot lang po mahuli. Sabi ni Darwin, kausapin mo ng masinsinan yung boyfriend mo, Reyna. Kasi it's too ironic na ayaw niyang ipagmalaki ka sa ibang tao. Pero honestly, pinatawa mo ko dun sa hindi ka pangit, pero hindi ka naman maganda. Diba? Pero alam mo, wala sa ganda at sa itsura yan. Pangit, maganda. Pag mahal mo yung isang tao, kahit medyo tabingi yung mukha niya, oo, diba? Ipapost mo yan kasi mahal mo siya. Uy, hindi naman puro sa itsura lang ang pagmamahal. Wow! Excuse me, tatabi naman tayo, 'di ba? Aminin mo 'yan. Talo ng mabait minsan ng maganda. Seryoso! Seryoso ako diyan. May mga tao na kay gwapo-gwapo, kay gaganda, pero baliwala sa kanila kung maganda o gwapo din yung partner nila. Wow! Ang hinahanap nila ay yung ganda ng ugali, yung bait ng tao. May mga kilala akong ganyan. Talaga ba? Papaganon ako minsan. Tama naman, oo, tama. Sabi niya, nung isang araw lang may nakausap ako eh. Sabi niya, hindi bale ng di kagandahan, basta mabait. Napakagwapo nung lalaki na yon ha. Diba? Sabi ko, oo. Diba? May mga ganyan talagang tao. Pero yun nga, balik tayo dun sa topic, no? Nawawala na naman tayo kung ano na naman chinichika ninyo. Kausapin mo siya. 'Di ba? Kapag nagalit siya next time, magalit ka din, Charing. Ikaw, ang dami mong kaartehan sa buhay. Ba't ba ayaw mo nang pinapost ka? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Wow! Ano bang ganap mo? Ano bang game mo? Arte-arte nito. Hindi ka naman taong kuweba. 'Di ba? Hindi, tanungin mo lang siya ng maayos, ng mahinahon. Bakit ayaw mo magpo-post? Sabihin mo sa kanya yung totoo. Sabihin mo, medyo kasi ironic for me na ang saya-saya natin kung saan tayo pumupunta. Of course, I will be taking pictures. And of course, I will be posting you because I love you. I want everyone to know na mahal kita. At ikaw yung nagpapasaya sa akin. Ikaw yung nagpapatibok ng puso ko. Masaya ako ngayon because of you. But why wouldn't you let me post you on social media? Simple. 'Di ba? Tanungin mo siya ng ganun. Express mo sa kanya kung ano talaga yung gusto mong malaman. Ano yung questions mo in mind. Sabihin mo sa kanya kasi feeling ko hindi ako kagandahan. 'Di ba? Kaso baka sagutin ka ng seryoso. Hindi nga. Baka gumanon siya bigla. Sakit yan, be. Hindi nga, pero totoo. Nakakababa kasi ng self-esteem eh. Yung ibang mga kaibigan ko, yung ibang mga tao sa paligid ko, sinasabihan ako, ang ganda-ganda ko. Pero pagdating sa'yo, ayaw mo kong i-post on social media. Anong meron? O sabi ni Jeff, overthinking ka lang talaga tawag dyan. Low-key relationship, ganun. Ay, may ganyan. Sabi ni Sheen, yes, pero DJ talo ng malandi ang mabait.
Oo, may point ka na naman dyan, bakla. Okay Tama ka dyan. Hindi, di ba? Kailangan mo minsan iparating doon sa partner mo na parang uncomfortable ka sa mga galaw niya. Di ba? I'm sure binibigay mo naman lahat para sa kanya, masaya naman kayo, pinapasaya mo naman siya. Pero bakit yung konting kasiyahan mo na yun, hindi niya maibigay sa'yo? Gagalit pa siya. Attitude, be. Di ba? So, yun lang para sa akin. Tanungin mo siya, kausapin mo siya. 'Di ba? May karapatan ka naman magalit, 'di ba? May karapatan ka sumama yung loob mo. May karapatan kang i-express kung ano yung nararamdaman mo towards your partner so that you'll get answers. Kasi hindi pwedeng puro ka na lang, siguro pangit na ako, siguro may tinataguan siya, siguro hindi siya proud sa akin. Puro ka siguro, puro ka questions, bakla. Pare-pareho naman natin hindi masasagot yan. Ang makakasagot lang yan yung jowa mong maarte. Diba? Sabi ni Jill Simple, DJ in love sa akin yung workmate ko. Ay ano to, ibang kwento naman to. Diba? Jill, mamaya natin basahin yan, ha? Sige, mamaya natin. Sabi naman ni Chai, DJ pa-request ng song na palagi. Sige, your wish is my command. Wow! Mag-alala. Pa-play natin. Anong gusto mo? Yung version na, ang yabang ko dun sa part. Anong gusto mo? Yung nag-iisa lang si TJ o dalawa sila ni KZ? Oo, ha? Sige, pa-play natin yan. As requested, I will be playing that song in just a bit, okay? And, ano pa mga sinasabi niyo dyan? Sabihin mo sa akin. Watching DJ from Delaware, USA. Di naman ako naniniwala na nandyan ka sa USA. Ano ba naman yung magparamdam ka? Di ako naniniwala. Magpadala ka ba naman ng mga pabango ganyan? Magpadala ka ng mga t-shirt ganyan? Okay Hindi ako naniniwala. Naku, Alfred Valenzuela. Hindi ako naniniwala. Si Nanal PH, hello naman sa iyo dyan. Anyways, Reyna, I wish you well and I wish you luck. Sana mag-usap kayo ng maayos at sana ma-straighten up nyo kung ano man yung gusot ninyo na meron kayo sa relationship. Again, communication will go a long way. Basta kailangan mo lang siyang tanungin, i-express mo kung ano yung nararamdaman mo in a way na kalmado ang lahat ng bagay. 'Di ba? Depende na rin yun kung kalmado ba siyang sasagot sa'yo. Diba? Basta mag-usap kayong dalawa, sabihin mo talaga na, hindi ko alam kasi, ang pangit ko ba? Hindi ba ako sapat for you? Anong issues mo online? Bakit ayaw mo nang pinapost ka? For once, sabihin mo sa akin kung ano yung totoo. 'Di ba? Para masaya ang life. Para alam mo kung ano yung mga hindi mo gagawin. Alam mo rin yung kung saan siya inis, ganyan. Mag-usap lamang kayong dalawa. 'Di ba? Kasi at the end of the day, mapapatch lahat ng mga problema ninyo, maaayos lahat ng problema ninyo kung talagang mahal ninyo ang isa't isa. Yun yun. Diba? Yung mga pictures sa social media na yan, those things really don't matter if you love the person. Kung mahal ka talaga niya at alam mong yun ang nagpapaligaya sa'yo, yung i-post siya on social media, itag siya on social media, ipagsigawan sa buong mundo na itong lalaki na ito yung mahal ko at nagpapatibok ng puso ko, by all means, ibibigay niya sa'yo yung kaligayahan na yan kung mahal ka niyang talaga. Diba? At lagi ka niyang pipiliin. Diba? As requested over Facebook, this is Palagi by TJ Monterde at Easy Tandingan. Dito lang yan sa Lihim ng Liham ng Energy FM. Tutok lang! Oras natin, 9:27. Di man araw-araw na naka